Uy, mga pinsan, naka-encounter na ba kayo ng mga taong involved sa domestic violence? Seryosong usapan to. Ang episode natin ngayon ay tungkol sa 10 red flags ng domestic violence sa isang pamilya. Hindi ko sinasabing nangyayari ito sa lahat ng pamilya, pero kung sakasakali man po na may ma-encounter kayo na ganito, may nakita kayong mga palatandaan, gawin nyo ang nararapat. Diba? Kasi ang domestic violence ay isang seryosong issue na maaaring mangyari sa sino mang pamilya. Sino mang pamilya. Mahalagang matukoy yung mga ano dito. May mga signs kasi na makakatulong tayo sa mga biktima para maiwasan yung karagdagang damage na nagagawa ng domestic violence. So ito yung 10 red flags. Physical na violence. Ang ang number 1 is yung mga palatandaan ng pinsala, yung mga signs na may mga physical talaga, may physical violence talaga na nangyayari, mga pasa, sugat, iba pang physical na pinsala na walang makatwirang paliwanag. For example, lahat na lang ng bahagi ng katawan niya ay either namumula or violet. Di ba hindi normal yon? Either may sakit o nabugbog. Pangalawa, yung pag-iwas sa physical contact. Kasi sinasabi ng mga experts na ang biktima ng domestic violence o ng physical violence ay maaaring umiwas sa physical contact o magbihis ng mga damit na nagtatago ng mga pinsala. Kasi maaaring takot siya na ma-expose yung nangyayari. Takot siya dun sa offender. Hindi dahil takot siya sa sarili niya. Emotional abuse naman. Ang isang red flag nito ay yung pag-control sa ugali. Ang abuser ay maaaring subukang kontrolin ang mga activities, mga kaibigan o pamilya ng biktima para lang maitago niya yung karahasang ginagawa niya emotionally. Ang pang-apat na red flag, yung mga threats. Ang abuser ay maaaring magbanta na saktan ng biktima o kanilang mga mahal sa buhay. Diba? Pwede niyang sabihin na kapag nabunyag to, kapag may pinagsabihan ka, papatayin ko ang anak mo o papatayin ko ang kapatid mo or yung mga ganitong klaseng threats. Number 5, pagpapababa sa sarili. Ang abuser ay maaaring patuloy na insultuhin o ibaba ang pagpapahalaga sa sarili ng biktima. Kasi gusto niya ngang kontrolin, di ba? Paraan ito para makontrol ng tao ang isang tao. So, i-put down niya ang tao. Mga palatandaan na involved sa isolation. Ang isang red flag ng domestic violence ay yung paghiwalay sa mga kaibigan at pamilya. Naka-encounter ka na ba ng tao na laging gustong pag-isa? Kasi in this case, ang abuser ay maaaring subukang ihiwalay ang biktima sa kanyang mga kaibigan at pamilya upang mas madaling makontrol. Control lang talaga, guys, ang keyword dito, control. Yan lang talaga ang gusto ng abuser. Number 7, pag-control sa finances. So, ang abuser ay maaaring kontrolin ang lahat ng pera sa pamilya, hindi pinapayagan ng biktima na magkaroon ng sariling pera dahil kanya lang lahat, di ba? Sugarol babaero, yung kaya lango sa alak, kailangan niya ng pera sa mga activities na yon, kaya kanya lang ang pera. Kukontrolin niya ang finances ng buong pamilya. Kukulimbatin niya lahat ng pera dahil gusto niya siya lang ang gumastos. Mga psychological din na abuse related sa red flags natin. Number 8, takot, yung fear. Nakakita ka na ba ng pamilya, mag-iina kunyari, na o magkakapatid na maaring palaging takot sa abuser kahit wala naman silang ginagawa? Red flag yan.
Number 9, pagbabago sa ugali. So, ang biktima ay maaaring magkaroon ng pagbabago sa ugali tulad ng pagiging withdrawn, yung ako na lang, wala na akong ibang maaasahan kundi sarili ko. So, para ano pa at maghahanap ako ng consolation sa ibang tao. O kaya pagiging agresibo o pagiging masyadong maingat. 'Di ba? So lahat ng ito, mga indikasyon to na may pinagdadaanan ng isang tao. Sana maging sensitive tayo. Number 10, mga nasirang gamit. So kung obserbahan mo na maraming sirang gamit sa bahay, may mga butas ang pader o iba pang palatandaan ng pagkasira, maaaring magpahiwatig 'yan ng aggression, 'di ba? So siguro laging may nangyayaring bugbugan kaya nangyayari 'yan. So kung may kakilala ka na nakararanas ng ganito o nasa tingin mo nakararanas ng ganito, narito ang mga ilang bagay na maaari nating gawin. Number 1, kung talagang obvious, tumawag ng pulis. So kung sa tingin mo may mga taong nasa panganib o involved sa danger, tumawag ka agad ng pulis. Sabi nga niyan, listen to your gut, 'di ba? May gut feel kasi tayo eh. Yung iba ang pakiramdam ko. Parang may masamang mangyayari. So kapag nangyari yan sa iyo, tumawag ka na ng authorities. Number 2, makipag-ugnayan sa shelter. Hindi na ako aware masyado sa Pilipinas, pero dito sa Amerika, maraming shelters tungkol related sa domestic violence. So, nagbibigay sila ng ligtas na tirahan at suporta para sa mga biktima ng domestic violence. Pangatlo, makipag-usap sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. So, pwede mong i-consult, pwede mong i-share yung mga red flags na nakikita mo para i-validate mo dun sa isang tao kung ganun din ba ang tingin niya. That way, makakatulong kayong dalawa. Pang-apat, humingi ng tulong sa isang professional. So, kung minsan may need na magkaroon ng therapist o counselor ang isang tao para mag-open up tungkol sa nangyayaring domestic violence. Karamihan sa mga ito usually ay yung mga bata, mga minor, mga minor de edad na nasa mga school-based. Kami, ang mga counselor namin sa school district, may mga paraan sila para makita ng mas mabilis ang mga ganitong red flags o indication sa mga bata. Kasi naipapakita yan ng mga bata. Kahit hindi nila sabihin, kahit takot sila, naipapakita nila yan in different ways. Pagbabago ng ugali, pagiging withdrawn, pagiging isolated, aggressiveness, biglang nagbago yung timpla. Di ba? So, ayun. So, ilalagay ko rin sa baba nito yung mga kaukulang mga hotlines na pwede nating tawagan kung sakasakaling meron tayong ma-encounter na ganitong sitwasyon. Kasi we need to save lives. Yun na lang ang pwede nating gawin. Maaaring hindi tayo makatulong sa ibang paraan, pero sa ganitong paraan, to increase more awareness na may nangyayaring domestic violence, at least makatulong din naman tayo. Till next time.